Good day guys, so maulang umaga sa inyo. At meron pa tayong isang inaabangan. So naging smash nga yung training ngayon. At kakahinto lang ng ambon dito. So bali binaba yung hagis ng mga kalapate natin sa training nga sa club. So kumbaga, imbis na nasa 70 km o 80 km air distance, naging 40 km air distance na lang. So nakauwi na yung tatlo natin, isa na lang hinihintay ko mga kabi. So bali ang kauna-unahan dito is yung choco natin, ito dito sa loop natin. Ayan, pakita ko sa inyo mga kabi. Ito kauna-unahan to. Ayan yung choco natin. Sumunod tong blue bar. Ayan, apat yan mga kabi yung panglaro natin. Ayan, kauna-unahan tong choco. So sabi ko sa partner ko, ito ako ang inaasahan ko dyan, yung choco, saka itong checkered. Nasabay checkered, ayun, yung checkered. So magkapares yan mga kabi. Simula last training. Last training lang to nauna mga kabi. Tapos bali dalawang beses na siyang nauna. Ngayon smash pa, nauna siya. So siguro nasa 1K pa may get yung speed nito. Medyo mabilis yung naging speed nito mga kabi. Tapos ito naman yung pangalawa. So nagkamali nga kami ng pagkaintindi pala nung kumbaga hindi kami nagkaunawaan nung partner ko. So ito dapat yung ipupuling. Ito yung mga nauna nung mga nakaraan. So dapat pasok to sa pooling nung nagsali tayo. So ang naisali niya pala yung kabila, yung isa. So hindi kami nagkaintindihan kasi mga kabi, nito lang ako humawak ulit ng mga kalapate. So nung hinawakan ko sila, ito yung payat. Tapos yung isa naman yung medyo malaki katawan. So ang pagkakaalam niya kasi ito lagi yung malaki katawan, tapos yung isa naman is medyo payat ngayon. So ang pinapupuling ko sana ito yung medyo payat. So ang naipuling niya pala yung isa yung medyo malaki katawan mga kabi. Kaya medyo natalo tayo nung nagpuling tayo. Isang beses pa lang tayo nagpupuling, talo nga mga kabi. Nag-lucky pick lang tayo ng isa. So dalawang blue bar kasi silang dalawa lagi yung nauna, kaso medyo pumangit nga yung kondisyon nila kasi nga naghahabulan dito lagi, naghahanap ng kapares. So hindi ko alam kung naghahanap ng kapares, kaya naglagay na rin tayo ng dalawang babae dito. Ayan o. So ito yung nilagay natin na babae, saka yun yung isa, pares na checkered. Blue bar sana ilalagay ko mga kabi, kaso malikot yung isang blue bar. Talagang kumakawala rito, tapos kapit ng kapit dito sa cage. Gustong bumalik doon sa stock bird natin. So kaya ang ginawa ko, nagpalit ako ng nilagay. Ito, nilagay ko rito yung checkered. So para kung sakali na mamares yung blue bar natin, yung dalawang blue bar natin, no? So nagtutukaan sila, laging nagbubugbugan yan mga kabi. Kaya ganyan yung itsura mga kabi, makikita nyo naman siguro parang stress na stress. So pero kung mapapansin nyo sa balahibo, ito ang pinakaano talaga dyan, pinakadurog sa balahibo. Ayan yung choco natin na to. Ayan, durog na durog sa balahibo, nakita nyo naman siguro sa itsura pa lang talagang parang naagnas yung balahibo niya dahil kapangit niya. So ito pala mga kabi, ayan, kung mapapansin nyo, ito yung matandang Falcon line natin o yung John Arden nga natin, John Arden line natin. So yan yung 6 overall champion natin na kalapate. So pinaglulugon lang natin kasi medyo may edad na, baka mahirapan na makihalubilo dun marami kasing kalapate dyan, puro bata na iba. So mahirapan siya na kumain. So kaya ang ginawa natin is dito nga nilagay. So para kahit papano mas madali siyang makakain dito kasi medyo malaki yung pakainan. Ito yung pakainan natin So medyo malaki yung pakainan niya. Nakakain na maganda. Saka makapaglugo na maganda. At susubukan na ata o itatry ng partner natin na makapagpalabas pa sa kanya. So kinukondisyon lang yan mga kabi, kaya nandito sa natin, sa loop natin. So gagamitin natin sa breeding o gagamitin niya sa breeding yan. So yung Falcon line natin. Bali isa na lang yung wala. So laging huli ngayon yun mga kabi. So hindi ko alam kung ano gagawin natin, pero mamaya papatakan natin sa mata. Silang magkapatid, bali apat sila, papatakan natin sa mata ng gamot para sa ganun mga kabi, kung may sakit man is mawala nga o matanggal natin yung sakit. Pero tingin ko baka stress lang o talagang nakikipag-away lang. Matapang kasi pares barako yung magkapatid na yan, yung pares na blue bar. So sana makauwi pa kasi smash yan, alam nyo naman, kahit na medyo malapit. Kung smash ang hagis, talagang malaki chance na mawala yung kalapate. So kahit na galing na siya ron, ilang beses na siya ron, kung umuulan kasi kung minsan merong kalapate na hindi sanay nga sa lipara na umuulan. So kaya ang nangyayari is nawawala nga o hindi nila kaya
So kumbaga, parang pinanghihinaan sila ng loob umuwi. Dumadapo yung iba. So doon na inaabutan ng malakas na ulan, nababasa, hindi na nakakauwi, nahuhuli, nadadakma. So maraming pangyayari nga dyan mga kabi kapag umuulan. Mahirap yung race. So pinakayokong training yan mga kabi. Kung maiwasan lang natin yan, iwasan natin. So yung pala mga payo ko sa mga newbie dyan, kung magte-training, pwede nyo nga iwasan yung mga training nga na tingin nyo may bagyo, halimbawa magpo-forecast kayo, tingin nyo maulan dun sa dadaanan ng kalapate o sa paghahagisan, saka sa lugar nyo mismo, wag muna kayo mag-training. Hayaan nyo muna yung kalapate nyo sa loop nyo kasi training lang naman yan. So mahirap kasi mga kabi kapag nawala nga sa ulan yung kalapate nyo kasi hindi lahat ng kalapate is kaya sa ulan. So syempre kung derby yan mga kabi, pwede nyo pagsapalaran. Pero kapag training, wag nyo na pagsapalaran mga kabi kasi nga is malaki chance nga na mawala yung kalapate nyo. Lalo na kapag hindi pa ganun kabatak sa lipad yung kalapate nyo. Halimbawa, yung kalapate nyo, bago-bago pa lang lumilipad. Tapos, isasabak nyo na sa smash race. O smash nga yung training o yung umuulan, yung hagis. Malaki chance na mawala yung kalapate nyo, lalo na kung hindi matatag. So, katulad yan, sa pangalawang linggo pa lang ng training natin, pang 8 hagis na to ng kalapate natin. So, ganun kalupit yung mga club dito sa amin. Talaga napakarami nga mag-training. So, salitan kasi yung mga club dito na mag-training. Kaya tayo, sampa lang tayo ng sampa. Para sa ganun, tumibay yung kalapate natin. Gaya nga nang sabi ko sa inyo, yung mga kalapate natin is late na, napakawalan o nakaronda. Kaya medyo mahihina yung pakpak nito. Kaya binabatak natin sa lipad sa training, sa toss ng training. So pagka nasa 90 km air distance, so 100 km air distance na yung hagis ng kalapate, lulubay na natin yung pag-training na yan. So kahit na once or twice a week na lang tayo mag-training kasi nga medyo malayo na yun. So hindi na kaya kapag madalas pa tayo mag-training. So baka may mapulot yan yung mga newbie na nagtre-training nga o yung nagbabatak ng kalapate o yung kakasali lang sa club tapos load lang sila ng load. So, kailangan talaga mapahinga niya rin yung kalapate. So, tayo, binabata ko lang yung kalapate kasi nga medyo mahina talaga sila. So, late na sila so, bali, ginagawa ko naman dito, binibigyan ko sila ng maintenance. So, nung mga vitamins nga natin. So, binibigyan natin sila ng vitamins para kahit papano, hindi sila masyadong ma-stress. Tapos, yun, kung mapapansin nyo, durug-durug nga yung balahibo nila, nasabayan nga ng paglulugon mga kabi, pero dire-diretso yung hagis nila. So mahirap pagka nag-load kayo ng ganyan na kalapate kasi masakit ang katawan yan. So kailangan talaga niya ng mga vitamins o maintenance para makayanan nila yung mga training o yung hirap ng training, lalo na pagka ganito na madalas na training. So pag layo-layo pa mga kabi, once or twice a week na lang tayo magte-training ng kalapate para sa ganun. Baka recover sila o pagka ganun kasi mga kabi at nakayanan nila yung training nga na 8 times hanggang 10 times sa sa 2 linggo, malakas na yan mga kabi kapag umabot ka ng 90 km air distance. So matibay na yan. So pag ganda rin yung muscle yan, ang kailangan na lang natin yan i-recover. Pero pag lumalayo kasi yung hagis ng kalapate mga kabi, tumatagal nga i-recovery ng muscle nila. Napupunit kasi yan mga kabi, kailangan ma-recover nyo agad yung mga kalapate nyo. Pag malayo na, mahirap mag-recover ng kalapate.